magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Ricky Koo, para sa kapatiran, para sa bayan. At muli, ang ating po mga kasama, si Attorney Sherwin. Attorney Sherwin Enriquez po, magandang gabi sa atin lahat. And Jerry Sadsad po, isa ring manananggol. Baka magkamali. Manananggol. Ngayon po ay March 4, 2024. Monday. Ang bilis ng panahon, no? At nakakaisang quarter na tayo. Yes. Malapit na rin ang ANCOM. That's correct. Sa April 24, 25, 26 and 27. Sa Clarkfield, Pampanga yun. That's correct. At syempre, ano muna tayo, kami po ay mapapanood at mapapakinggan. Kami ay via website sa DWIZ882am.com at i-download po ang DWIZ app, DWIZ882 sa inyong iOS at Android phone. Live Rins via DWIZ 882 Facebook page at ang aming pong hotline ay 8470-17-50254 at text line po namin ay 0999-376-6768. Tayo po ay mapapanood sa Digital Free TV Aliw 23, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA For the Box Channel 25. Available rin po kami sa digital TV device, TV receiver. Mangyari lang po ay scan lamang po ang inyong mga TV receiver at Digibox upang mapanood ang Aliw 23. Okay. Parang kakanta eh. Parang may nahabol eh, no? Yes. Parang meron ka ni-request na kanta. Pero very hot ang topic natin ngayon, Kuya Ricky and Kuya Sherwin, because this is all about credit and collection. Yun. Oo. At yan ang mga problema. Sa negosyo, importante yan eh. Yes, problema ng mga negosyante yan pag di nakakolekta. True. And they are the remedies. Okay, so without any further ado, let's introduce our guest from Titan Collection and Credit Management Services Incorporated. Yeah, so siguro let's start from my left. Si Ma'am Rose Laxi, siya ang General Manager. Good evening, Ma'am. Okay, and at the center is Mr. Jojo Montes. Siya po ang chairman ng company. Yeah, the president. And finally, si Sir Jason is the vice chairman. Good evening po. Jojo, bati muna kayo. Parang mahihain kayo. Di ba normally pag nangongolekta, matapang. Kumakatok. Yeah. Sa mga pinto. Magandang gabi po sa inyo lahat. At syempre, una-una kong babatian si Sir RYL, ang may-ari ng Asian Group of Companies, si Ruben Y. Duto, at si Sir RBJ, si Robert Jordan, si Sir Chito Dizon, at si Sir Rolly Poco. Magandang gabi po. Sila po yung mga posing namin. Magandang gabi. I-mention about Asialink Group of Companies kasi sila, isa sa mga company ng Asialink Group. And the Asialink Group, we know that it's a lending company. Okay. And part and process of the lending is to collect. Credit and collection. Credit and collection. Sila yon. The Titan Collection and Credit Management Service. So ano ba yung layunin ng credit management or collection service, Sergio? Ms. Laxi? Actually po, si Titan has a vision of to be a leading collection company within the industry. Of course, steadfastly upholding what is right pagdating po sa services namin. Okay. So, ano yung mga kinikater nyo bilang credit and collection company? Halo-halo po siya, attorney. Okay. Financing, lending, and banks. Ayun po. Okay. How long have you been there as a credit and collection company? Nung May 12, 2009. 15 years na po. Wow. Tagal na pala, no? Paano na ba nakokolekta mo? Hindi na rin ho namin talaga sa 9 years namin. So, talagang yung kung sa kolekta talagang baka hindi na ho mabilang. Yes. Sir, may tanong ako, yung sa credit card, kayo rin ba yun? Yung tumatawag at nagpa-follow up? Meron din. Isa rin meron po din. sa handle po namin yan.
Oh, okay. How many company na hina-handle nyo besides the Asialink Group? Because the Asialink Group is one of your clients. Yes So, po. 20, Bali, 25? 25 existing clients. isipin nyo. po. 25. Oo. At malamang baka si Sir Ricky din, i-handle nila. Oo. Pati yung mga pinapakulik ka sa akin. Oo. Bigyan mo na sa kanila. Oo. Sir Jojo, is it true? May tanong lang ako Baka makalimutan ko kasi mamaya may upong iba. Tanong ko lang, totoo ba when a person pass away, kunyari may utang siya sa inyo or may utang sa amin, medyo malaki, 1 million sa credit card or kung ano man, pag namatay yung tao, wala kang nasisingilin? Actually, sir, yun na yun. No? Kasi yung nangutang sa inyo is wala na. Pero may insurance naman po yan, sir. Kung naka-insure. O kaya kung sakali, protected like yung, let's say, it's a mortgage, it's a secured credit, yan, pwedeng kolektahin. Pwede. Against the estate of the company or against the corporation if the corporation is already liquidated. Alam ni Kuya Sherwin yan kasi abogado din yan. No? Tama ba, Kuya? Naipapasa po ang utang. Yes, naipapasa. Naipapasa That's ba? correct. Naipapasa. Kung co-borrower naman Yes. po niya yung halimbawa, asawa po or anak naman po, siya po ang sisingilin talaga. Yes, kung may mga Usually kung guarantor. secured po yun po yung ichina-charge sa estate nung Kung may check and binigay, masisingil mo ba yun? It depends kung yung cheque is a corporation. Oh, Corporate check. Pero kung personal check, sorry. Medyo patay tayo dyan. Unless it is an estate against the person. Oo. Yun. Parang, let's say, Juan de la Cruz. Namatay si Juan de la Cruz pero siya ang may drawer nun. Being the payee, pwede mong kolektahin against the estate. Against Lalo na kung secured, kunwari may kinolateral, mga ganyan. Mortgage, encumbrance, Pag etc. may utang, tapos sinanla yung kotse, pwede mo ba gamitin yung kotse? For the meantime, mali mo, sinanla sa'yo, BMW. Hindi mo pwede Actually, bawal yun. Bakit? Bawal yung Sinanla appropriation. sa'yo Sa company mo ba? Sa Hindi, kunyari, sinanla, personal, ito, umutang ako, sa mo, anong iiwan mo, collateral ko yung kotse, pwede mo bang gamitin yun? Temporary? Actually, hindi pwede. Hindi Oo, pwede. hindi pwede. So, kahit na corporate, di rin pwedeng ganun. Yes, hindi pwedeng gamitin kasi it's tantamount to appropriation of the mortgage property. True. So, hindi ko naman pwedeng sabihin dito yung extra legal kasi ginagawa na ng ibang collection yon. Pero on the legal side, meron namang ibang remedy. Oo, na gagawin. Like, let's say, for example, i-secure mo yung loan like for an insurance or i-mortgage mo, remortgage mo sa iba. Kasi Parang kaya ako natanong. Papasa mo yung Yes, yung risk. burden. Maraming Yung burden. yung mga pogo, di ba? Yung ba, nagkakasino, hiram ng pera, Nako, natalo. junket. Tapos isasanla mo na yung kotse, kinabukasan babalikan, iuwi mo yung kotse, kundi wala kang kotse, di ba? Yes. Although extra So, hindi legal pala yun, pwedeng gamitin. Gawin yun ng ganun-ganun lang. Oh. May mga exemption to the... Yes. Maraming maraming... Okay. Correct. Oh. Buti na lang dito sila para turuan tayo. Yeah. Hindi, turuan nyo Yes, na kami paano yes. mangolekta. Mahina kami dun. Maninipis po kasi yung mga pisngi namin. Yeah, kasi di ba very usual na... Mga pretty boy lang kami rito eh. Very usual sa mga kababayan natin. Parang pag mangungutang, talagang very polite. Baka naman pwede pa. Pero pag yung singilan na, Nako, parang hindi mo na mahagilap ang hirap yan. ng singilin. Correct. So ano ba yung mga may bibigay nyo mga tips o ano ba yung mga approach nyo Yes. para yung mga bad debts makolekta? Yes. Without necessarily breaking the law or Oo. the rules. Oo. Kasi nakikita ko sana, parang babait din nila eh, no? Parang nangyayari sila mangolekta. Sa TV lang yan, Parang sa mas TV lang. matapang pa yung, yung may utang sa kanila eh. Sa TV lang yan. Sige po, Diba? sir. Yes, Sir Joe. siguro yung isang dapat natin gawin, ipaliwanag natin yung pinirmahan nilang promissory note Yes. na nandun yung mga pinagkasundan ng company and then sa borrower natin. Tapos i-explain lang natin na maayos kung dapat magbayad sila. Tsaka may proseso ka, di ba, Sir Joe? Meron kang telecollector Yun, using a phone. Yun muna. Sisimulan muna natin. Meron yung mga Follow up. Facebook, mga ganyan. Kunyari, first Sige, month pa sige, lang, kuya. nag-delinquent sila, papaalalahanan natin through text. Yun, tapos tatawagan, pag hindi makontak, ayun, papupuntahan natin sa field collector natin Yes. o field account analyst natin. Tapos i-advise sila, hahanapin sila, i-advise po sila. Ayun. Ngayon, kung medyo Nagtatago na. nagtatago na,
So pag pasiserban po natin siya ng demand letter. Demand letter, oo. Okay. Opo. Pero bago mo maserban yun, Sir Joe, di ba, kailangan skip trace mo muna. Iti-trace mo kung saan siya napadpad o saan man. Oh. Marites ka kung Marites yun. Marites pa no? Baka nag-abscon, no? Yes, nag-abscond. nagtatago na po sila eh. Yes, yes. Oh, yan yung mga legal strategies na pwedeng gawin without necessarily breaking yung... Meron kasi, Kuya Ricky, na MC 18 at saka 19 wherein ang pagkolekta mo dapat mahinahon. Hindi yung barubal ang dating. O hindi bato mo yung bahay, gano'n. Magbayad ka. Batuin mo lang Yung granada. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi pwedeng yung credit company na kliyente mo hindi bigyan ng renew, license yung financing company niya. Yan yung di ba, yung mga first, second, third strike na sinasabi. Opo. Ayun. So, anything that you add? Actually po, yung mga tao namin sa Titan Collection is under training na po talaga sila ng MC18, BSP, para naka-align po yung trabaho na Yun, maganda. Yeah. Yan yung mga ginagawa nila. Lalo na nung hindi nyo natatanong, dati po ako nilang lawyer. Yeah. Kaya kahit papano, natutulungan ko sila on how to do the extra legal way of collecting it without necessarily, of course, breaking up the law. Yung ganon. Yeah, mga ganun yung mga namin. Tapos sa pagre-repo sir, ganun din kakasapit mo yung may-ari, hanapin mo yung sakyan, kung saan, tapos papaliwanag mo rin sir yung... tapos minsan, nagkakaroon ng pagtatalo, pagka nagtalo, sa barangay na lang dadaan. Yes. Tama naman. Hindi nyo natatanong si Kuya Sherwin, ano yan? Barangay chairman dati yan. Dating barangay chairman. Lahat pinasukan sa hirap ng buhay. Binitaw ko na pag-artista. Kami naman ni Kuya Ricky ngayon nag-aartista. Kung kailan tumanda, no? Ayun. So, yun yung mga something that you have to do when it comes to collection. So, ano yung what makes you unique from any other collection company? Ano ba yung kakaiba nyo that makes you a cut above the rest? Yeah. Tanong Mga pang Miss Universe question na mga... ganun. Kayong nangingibabaw sa crediting collection. Yes sir, sa HLA Group of Companies, kami po yung number 1 yan. Siguro sir, yung agap namin at the same time yung 6 a.m. pa lang nagsisimula na yung tao natin kumilos. Tapos yun nga, train kami ng Core HR. Yun po yung under ng HLA Group of Companies yun. Tinitrain kami meron kami collection academy kung tawagin. Yun. Meron po kami noon. We'll train yung mga tao natin, mga strategies, and then pagdating naman sa pakikipag-usap talaga, magagalang po yung tao natin. Okay. Pero andun po talaga yung kulit. Hindi po pwedeng hindi makulit kasi minsan hindi natin maiwasan yung client magmangako tapos magtatago. Yung po talaga yun ang napakahirap. Talagang ang gagawin namin nun kung kinakailan araw-araw nandun po yung collector na yun. Yun po yung gagawin natin. Magsasawa din sa siguro kasi 'di ba very common ngayon yung mga online loan, tapos kinukulit sila yung sinasabi ng mga kababayan natin, parang overboard na yata yung paniningil sa kanila. So, kailan ba natin pwedeng sabihin na overboard na? Kasi sinasabi ng mga tao, pinopost yung pangalan nila, tapos mini-message yung mga friends nila. Bawal ba yun? Ano po ba yung ayon? Para at least alam ng mga nakikinig sa atin, ng mga nanonood, kailan ba lumalampas na sa boundary yung ginagawa sa kanila at ano yung mga remedy na pwede nila gawin? Yes, anyone who can answer. As long as si principal borrower mismo yung kinakausap ng collection, wala po kami nilalabag. Walang. So dapat kung sino lang yun nangutang, siya lang. Yes, okay. Kasi sa data privacy naman. Sir Jojo, paano yung there was a time I got a call sa collection company, para siguro sa inyo. Sabi yung driver namin, umutang daw sa kanila. Ngayon, hindi na sinasagot ang tawag. Yung driver naman, binigay yung cellphone ko. Parang ginawa akong guarantee. Ikaw naman. Nang hindi ko alam. Yun, siguro, yan ang susunod na tanong din na maganda. Ano po ba yung, baka pwede natin i-discuss, ano ba yung guarantor
Ano ba yung surety tsaka yung difference ng dalawa? Kasi Doon nawala may buhok. connection din sa loan niya mga yan. Wala akong kinalaman eh. Pinasa sa'yo. Una, bawal po yun eh. Bawal po yun. Ba't ka tatawagan, di ba? I mean, Hindi ka naman yung principal borrower. hindi rin naman niya ako kilala. Wala naman ako pinipirmahan. Siguro, Hindi Kuya naman ako Ricky, nung borrower. tinawagan ka, hindi ka pa kilala. Pero nung nagpakilala ka na, ay, ako yung pinagsisilbi ng driver, it will stop there. Ayun. Oo, tama na. Na employer ka. Pag sumobra na yun, Kuya Ricky, pag tinuloy pa niya, that's violation na yun ng data privacy. At saka yung MC 18 and 19 Yes. ng SEC, ng Security and Exchange. Kasi pagka unbearable at saka inhuman treatment against the borrower or any of the relatives, bawal na yun. Oo. Eh ma'am, paano pag sinabi, hindi kasi hindi pa ako sumasahod pero may sasahurin ako, kunin mo kay Sir Ricky. Pwede ba yun? Wala naman ako kinalaman eh. Not unless mayroong authority to deduct. Yes. Papasok naman yung labor law dyan. Papasok. Tahi-tahi yan eh. Tayo. Duktong pala yun. Oo. Siguro it's the way of yung person, kasi meron silang training na nung naiwan ko sila yung personality development at saka yung credit in collection, which I was also the one managing it during that time. I don't know kung tinuloy niyo yun. Actually, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy. Kaya ganun na lang ka-success yung Asian Group of Companies. Kasi talagang sa training, talagang busog ang grupo namin. Ano bang qualification Yan. para maging credit collector? Yun. May height ba yan? Yeah. Sabi ni Sir Bob, Matikas? Sir Robert Jordan, una-una dapat may common sense ka. Yun lang siya, common sense. Kung Common malabo sense. tayo, mag-artista tayo eh. Kuya Jerry. May sense tayo pero walang hindi common. Hindi Unique sense. Unique sense tayo Unique sense. Sa yung initiative, sir. Initiative eh, no? Yung initiative ng isang tao natin. Oo. Eh, how do you reward yourself? Kaya rin, naka-collection kayo. O, di ba? Sige How na, do you reward yourself? Kuya Jojo, kayang-kaya mo yan. Pwede naman i-divulge yan. Wag lang yung amount. Oo, ano lang. May Ferrari ba o ano? Incentivize. How do you incentivize yourself? Meron Yan. po kami incentive scheme na tinatawag. Yun. Yun, mostly doon naman namin sila Namamotivate. namamotivate. Oo. Pa sa mga iba-ibang tapos pa-swimming, etc. Meron kaming massage dun sa Sa chair pa. Ano, na-stress out eh, no? Sarap naman. Parang may upuan na may mga gumagano-gano sa likod. kusina, mga ganon. Ito lang yun ang ginagawa. Ano pa? May wellness. Ding kayo. Ting, ding, ding. Naka-collection po si ma'am. Ganon. Si Sir Jojo naka-collect. Totoo yan, Kuya Ricky. Meron ganun sila. Yung parang nire-recognize kampana ka. ba yun? Meron pong meron yung mga kasama ko, may mga bilyaran sila. Tapos meron mga gym sa opisina nila. Kasi very stressful yung... Para balance, no? Work-life balance. Correct. Saka para maramdaman din po nung yung mga employee, Yung achievement. mga tao namin. May achievement. Kasi yung care namin sa kanila sa kahilab, hindi lang sa company, pati sa personal po nila. Yun. Vitamin sila kada umaga. Yes. Saka para yung loyalty po nila, talagang loyal sila sa amin at ganun din, lalong-lalo na po sa company ho namin. Ayun. Yun po yung mga... Balikan ko lang po yung isang kanina, kasi yung mga nakikinig sa atin, di ba, usually pag may maglo-loan, sabi, uy, baka naman pwede, pirma ka rito as guarantor ka. Baka pwede lang natin mapaliwanag. Ano ba yung responsibilidad o hanggang saan ba yung obligasyon ng isang guarantor sa isang utang? Yun. Pero bago yan, siguro, sagutin, time check muna tayo. 7:23 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan and we have our, hindi naman the latest. Hindi. Palit Nandyan lang siya kanina. Yeah. Okay, introduce yourself, Kuya. Kuyang Doc Joppy po, live ngayon gabi sa Kapatiran para sa Bayan. At babatiin ko po ng mabilisan ng happy viewing and happy listening to Sir Attorney Noble Grand Wilson Falcotelo and officers and member of Kagitingan Lodge number 12 of Independent Order of Odd Fellows, Philippines. Ito, batiin din natin yung mga nanonood. Si Kuyang Duke Manikis, si Liberata Martin Bautista, good evening po. At Rosaline Benavides, good evening po. Yun. Good evening. Oo. Let's go back. Meron tayong pending question, Kuya Sherwin, kanina. Siguro ikuan ko lang. I-remind natin para remind lang ma-refresh. natin na pag halimbawa hindi na natin na
masingil yung principal borrower, ano ba yung limitation o restriction natin kung halimbawa kakantihin natin yung guarantor? Yung garanto. Ano ba yung guarantor as against a surety? Si guarantor po actually, parang best friend yun eh. Siya yung magbabayad sa utang ni principal borrower if hindi niya na kayang bayaran. Parang ganun po. Pero after you exert all effort, tas na-check mo na po lahat ng properties ni principal borrower. That's the time po na si guarantor na magbabayad. So may liability, ano? Yes. Parang ano siya na in the absence o in the incapacity of the borrower. Paano naman yung surety? Actually, pag surety agreement po, both of them are required to pay po. Parang ibig sabihin, kung di mo masingil si borrower, pwedeng singilin si surety. Parang solidary liable. Yes, solidary liable. Galing. Oo. So, Kuya Jopi. Yes. Baka may tanong ka. Meron, paano kung namatay yung guarantor? Yan. Ayun nga, paano daw? Paano Yes, namatay? Paano kunyari namatay yung guarantor? Paano po yung terms na yun? So, if si borrower po talaga kailangan natin mag-effort tayo para mahanap po siya. Yun, oo. Kasi, syempre, siya pa rin ang Oo. Siya pa rin ang main obligation. Yeah, if I may add, naalala ko kasi nagtuturin din ako ng oblicon. Ayun. Pagka kasi nawala yung guarantee doon sa loan, you should replace the guarantee. Else, you will lose the period. Kasi di ba may period na binibigay yan eh. Yes. So you will lose the, to use the period of, for you to pay the loan. Kaya kailangan palitan mo yung guarantee. Papa-substitute mo yun. Ipapa-replace within a certain period of time. Otherwise, wala na. Wala ka nang makukuha. Demandable na. Paano yun, attorney? Another contract na naman yun or iba? Parang Personal replacement lang. Replacement lang. Kumbaga, papipirmahin mo ulit siguro si principal borrower na in the absence of Kuya Jopi, Kuya Jerry naman. Yan. Kasi meron mga merong mga opportunity, may mga bagay na when the debtor loses the opportunity for the period to use the period. Yun. When the debtor abscond or loses the guarantee or does not replace the guarantee or violates the stipulation dun sa contract, yung pwedeng mawala yung period. Tsaka yung sinasabi natin na may prescriptive period din yan to collect, which is normally 10 years. 10 diba? years. 10 years. Paano pag sumaba? Beyond that, wala na. Hindi na. You cannot go against it. Even the mortgage, yun ang parati ko sinasabi sa kanila. Pag naka-mortgage, you cannot anymore go against repossessing the property after the period of 10 years. From the demand of the guaranteed or mortgage property. Okay. To secure the performance of an obligation. Yan. Di ba? Tama po ba yun, Kuya Jo? Yeah. Yes, sir. Yes. Yan. Baka may tanong ka pa, Kuya Jo. Si Kuya Jopi, maraming baon to eh. Maraming Ito, yung mga Ito. viewers natin na... Yung mga viewers natin nagpapabati po eh. Sila Duke. Good evening po mga kuyang sir. Si Shenli Sikacho. Eden Grace Diaz. Yan. Yun lang. Yun lang pala. May si Jopi pa. Jopi is watching. Oo. Meron ba kayong Sir Jo, about, syempre, you've been existing for more than 10 years already. Yes, sir. So, do you have any strategic plan or future plans for your company para mas maunlad pa yan, mas progressive pa yan? Yes, sir. Dumadami ngayon yung mga mga produkto namin sa paniningil. Okay. Pwede ko ba sabihin na meron na kaming CI? Ayun, credit investigation. Pwede naman. So added services. Added services. Ganun. Ano pa, sir? 7 yun eh. Actually, 7 yun. 7 yun. Medyo hindi ko nakabisado eh. Cash collection, repossessions, legal services, Skip tracer. skip tracing, appraisal, tas credit investigation, and trainings. So may appraisal din pala. Oo. In a nutshell, ano yung mga, let's say when you say credit investigation, ano yung ginagawa nun? Actually, sa credit investigation sa other company po yun ni Sir Jo. Other With the company. expansion po. Okay. Meron tayong company bago ngayon bukod sa Titan, number 1 tayo sa collection. Pinagkatiwalaan tayo ngayon ng mga boss na ibigay Okay. sa akin ng Forbes Financial.
which is ang hawak niya yung CI, appraisal. This is also in collaboration with Titan, collection and credit management service. Yes po, sir. Ayun. How about yung sinabi mo kanina na repossession? Ayun, sa repossession, yun talaga po yung number 1 product po. Our services ni Titan. Kasi Opo. when you talk about repossession, it's all about the mortgage or guaranteed properties to secure the performance of an obligation. Parang ganon. Let's say, parang tayo, Kuya Jopi, nag-umutang ka ng 1 million o sa'yo yung Rolex ko. Yung Piperenta ko yung crop watch Rolex. mo. Oh. Kasi na crop watch mo. Kadalasan sabi Ay, wala. sakyan po ang kadalasan sa akin. Yun. So pag sasakyan, yan yung mga nakikinig sa atin, pag sasakyan, shuttle mortgage. Shuttle mortgage. Correct. Oo. So, re-repossess nila yan pagka, halimbawa, hindi nakabayad si borrower. Tama po ba? Oo. Kukunin natin, papaliwanagan natin para i-voluntary surrender nila yung Yun. Yun. Pagka nag-default sila ng payment. Yun yung tinatawag na dasyon and pago. Dasyon and pago. Dasyon and payment. Dasyon and payment. Correct. Ayun. Ano pa? Yung mga ibang services like, you made mention a while ago of a training. Ano ba yung training nyo? Yes po, actually si Core HR, yung partner din po namin within the company po. Siya naman po yung nagtitrain sa amin. Yan po yung mga unfair debt collection practices. Yan po. Okay. MC-18, legal processes, MC-18, Yes. and BSP. Mga ganun po, attorney. Tapos may nga kaming academy ng collection academy. Oo. Matitrain kami doon. Kaya from paano yung mag-approach, yung tamang approach. Yes. Borrower's management. On how to confront the borrower when it comes to collection, di ba? Parang Para ganun. pagharap mo sa client, professional, hindi. Kasi marami kayong kung well knowledge yung mga natin, nung araw kasi, ang pangungulekta parang parang Bara-bara lang. Parang bruskuhan lang. Bruskuhan Ngayon, bawal na. Parang makakakolekta ngayon, hindi na po namin inaalaw yun. Yes. Dapat po masingil natin in a proper way talaga siya. Oo. Without violating yung usually na MC-18 at saka 19 ng Security and Exchange Commission na rules on unfair debt collection practices. Oo. Pagka ginawa mo yan kasi, under 3-strike rule, pagka na-strike ka ng 3, yung mismong finance company, hindi na yan igagrant ng additional period for him to lend money to the borrowers. O kasi ang pagkaganto, mamamatay ka bilang... may special license pa pag nasa lending, di ba? That's correct. Meron. Bukod sa SEC, meron pang ibang license. Yes. Tsaka ano yun ang BSP, di ba? Yes. Sanction ng BSP. Sanction ng BSP yan. Oo. Yun. So, anything to add, Sir Jason? Baka meron ka pang i-add bukod dito sa discussion natin about the collection strategies, the future of Titan Collection and Credit Management Service. Si Titan po kasi talagang yung future po talaga ni Titan is talagang napakalaki po talaga eh. So kaya yan din naman po yung sinasabi namin sa tao. So kapag nandito ka sa Titan so ang daming pintuan po na pwedeng mag-open eh. Ang dami pong opportunity. So kaya pagdating sa motivation po ng tao namin talagang punong-puno po sila ng motivation para sa amin. Siguro, yun din po yung naging daan namin. Kaya si Titan po talagang lumalaki po sa nagiging successful po. Siguro, without mentioning kung ano yung kliyente, kung sino, baka mabibigyan nyo kami na idea. Ano yung isa sa mga pinakamalaking accomplishment ng Titan bilang isang collecting corporation. Yun. Yan ang magandang anong let's say sabihin natin monumental o yung tinatawag na para mga milestone na kolekta namin to. Tawag po ako ng Mr. 6 a.m. Kasi yung mga tao ko, sinabi ni boss, ano bang technique? Sabi ko, kaya po ako nag-number 1 kasi maaga pa lang yung mga tao ko, 6 a.m. Nag-uusap na kami sa Viber. So nakikita kong alert na sila. Tapos, number 1 kami sa repossession po sa pag-recover. Pag-recover ng mga sasakyan, kahit mga bako pa yan, kahit mga pati bako. Sa maliit hanggang sa heavy equipment. Yun po, number 1 po tayo dyan. So meaning to say, you are earlier than any other person, di ba?
Parang yun po. As a chairman, nangunguna ka as setting examples to them na Yes, sir. kung 6 a.m., hindi ikaw 6 p.m. Di ba? Tama eh. May nagsasabi 6 a.m. pero ikaw nakatulog ka pa, di ba? You set as an example as chairman of the You walk the talk. Yes, you walk Yung the talk. call time po talaga namin talagang maaga po talaga at yun na rin po yung talaga yung naging tradition natin at nasanay na rin po yung Yeah. Wow, galing. Actually, si Sir Jay pong taga Good Morning. Galing. Nag-group chat po yun sa amin. Kasi Good morning. pagka yan na si 5 a.m. So yung training namin nanggaling din naman po kay Press po eh. So yung hanggang sa nasanay hanggang sa nakuha na rin po ng tao namin. So pagpatak ng alas 5, so mag-good morning na po ako niyan. So hanggang sa mabasa ko nila yung attention po nila, yung call time namin nakukuha po nila. Talagang gising na po sila kapag lumabas na sila sa area. So 100% po talaga kapag 100% so naibibigay na rin po talaga. Daig ng maaga. Yes, so simply putting in another words, parang ikuan ko lang yung kay Right Worshipful na from education, di ba? You educate the people, cascading it as whatever you do in your company, and then it becomes an enlightenment on their heart, that their heart is very committed to do and serve, di ba? For the purpose. And finally, it becomes your equilibrium, which normally your norm already. Yung day-to-day nyo na kahit hindi mo na isipin, kahit hindi mo na i-memorize, ginagawa mo na. Yun. Yeah. Okay. At dahil dyan, magta-time check po muna tayo. 7:47. 47. Alright. Welcome back po sa Kapatiran para sa Bayan. Siyempre, babatiin muna natin yung mga nanonood, ano? Go Okay, ahead. Sherwin, take it away. Teka muna, wala pa ano dito. Babatiin ko na mabilisan si Kuya Al Atega na nanonood ngayon sa Marikina at nagtatanong din kung ano daw ang pagkakaiba ng 5-6 sa lending. Maraming salamat po sa katanungan. Iba talaga magtanong si Kuya Ali. Oo nga. Anybody who can, yung 5-6, kasi alam niyo naman yun, di ba, yung malaki ang interest. Oo. Ano ba yung interest ng lending company ngayon from the Asialink Group? Depende po sa kung anong company. Pero Normally, nagre-range yan, di ba? Mga 2.5 to 3% per month. Yun. Sa 5-6 kasi, halos 20%. Ano, di ba? 5-6 nga. 5-6 is 20%. 20%. More than. Oo. Unfair na yun. Unfair yung Pero normally, nung nandun ako sa kanila, ang credit lang nila, extension nila, nasa 1.5 to 2.25% per month. Per month. Pag malakihan, medyo 1.25, mga ganyan. Mas mababa. Oh. Kaya nag-ano na siya, pumapantay na siya bangko kahit papano. So, why go to the bank when you can go to the financing where there's only a 3-day or even 24-hour processing? Mas mabilis. Mas mabilis. Prestigious yung mga requirements. Yes. Ang HLA Group of Companies, 1-day release lang. Yun. Talaga? 1 day lang. Bilis. Ganun Sa lang. totoo yung documents mo, labas namin Labas pera mo. agad. Ganun lang. So ano po sa new account na isang ordinaryong tao, gaano po kalaki or ano ang initial na pwede po nilang i-invest or i-hiramin para sa lending? Sa On the normally average. po, 200% ng salary mo kung may salary ka. Tapos sa collateral naman, mga 70% ang appraise nila. Malaki. Malaki na din. Kasi sa bangko, nasa 50, 40. Minsan nga 30 pa. Oo. Kaya medyo kahit papano kung non-starter ka, ibig sabihin pag hindi ka ayaw mo nang bayaran, okay lang kasi parang binenta mo na sanlabenta na yun eh. Oo. Sige. Pero wag naman, bayaran mo rin. Siguro, this is your opportunity para i-promote ang inyong kumpanya para doon sa mga nakikinig sa atin na who might need your services in the future. Correct. Yeah, go ahead, sir. Yun, pag sa HLink kayo nag-borrow ng pera, kaya sa Global, basta group of company ng HLink, sa HLink, makakasigurado ka, maayos ang proseso namin, mabilis ang releases namin. At the same time, pag kinolekta kayo, hindi ko kayo katulad ng iba na ipapahiya kayo. May standard po kami. Pag-usapan natin, kung nagigipit kayo, pwede kayong makiusap.
madali pong kausap si Asia Link. Kaya kung ako sa inyo, sa Asia Link na kayo kumuha ng borrow ng Collection in a humane manner. Sarap na. Sir, if you don't mind po, Sir Jo, ilang branches na po or satellite offices ang Titan Company? Sa satellite, Luzon, Visayas, Mindanao po kami. More or less, nasa hindi. Yung sa manpower po, more or less 100. Pero yung mga branches. Offices. Nationwide. Malaki na din. May So, mga hindi 20 po kayo... branches na kayo, more or less. Mga ganun po. So, hindi sila mag-aagam-agam na mga ngamba na baka bago lang or ano. Yes. Kasi madami na din na-establish pala. Baka pwede kayong promote nyo yung credit in collection. Yeah, Are you accepting also other clients than Asia Link? Yes po. So how can you be contacted? Yan. Meron po kaming website po, www.titancollectioninc.com. Bagalan mo lang, madam. Ay, sorry. Sige lang po. Titan Collection Inc. or pwede nyo po agad siya ma-search sa Facebook page namin, Titan Collection and Credit Management Incorporated or Titan Space CCMI. Ayan. Yun. Ito po yung mga contact numbers namin. Okay. Anong Facebook page nyo ulit? Titan Space CCMI or Titan Space CCMI. or sa page na Titan Collection and Credit Management. Incorporate. Tsaka kung ano po, kahit SME ho yan, kahit salary loan po yan, teacher's loan, veterans loan, hawak po namin yan, collateral loan, Pensioners loan. pensioners loan, halos lahat po kinikater na. Yun. Mga sundalo dyan. Mga sundalo. Yes. Lahat po na ano na. Okay. Sir, to be included lang yung question ni Sir Al Atega. Tinatanong po niya kung kailan daw po ang subasta ng mga sasakyan. What's subasta? Pag sinabing subasta, yung Auction. Auction, Meron din pa ba kayong ganon? Auction. Pagka po papailan po natin siya ng susasakyan sa rate of reflebin po 'yon. So Ibig sabihin na possess nyo na, tapos sa inyo na, kung halimbawa kami interesado doon sa na-possess nyo, meron ba kayong auction, no? Opo, meron po. Ayun. Kasi pag nahatak yan, meron na 15 days grace period. Pagkatapos po, i-auction na po yan. Oo nga. Paano kayo makukontak kung halimbawa si Kuya Jopi gusto niya Gusto bumili ng mga tatlong kotse. Bako. Doon din po sa sa page din po ng Titan po. Meron din. Okay. Isipin mo. Yun, may auction din po siya. Sa repo system. Sir Ali Atega, meron pong auction ang Titan. Okay. Ayun, ang galing. Sige, baka po meron kayong mga gustong batiin bago tayo medyo, kinakapos ang ating oras. Oo nga, ang bilis, pero... Start pa Kuya Jason, Sir Jason. Siguro binabati ko po yung aking pamilya po dyan at syempre yung group of companies po, sir. Good evening po. Okay. Sa akin naman, yung family ko sa Canada, ingat kayo dyan. Okay. Pwede mo i-mention. Yung misis ko si Walimar Montes. Baka magkamali ka, sir. Joke lang. Sa family ko, Kalamama. Ayan. Family Laxi po, sa Bacolod. Bacolod. Yes po. Ilonggo. Inasal. Ilonggo ka day, Palangga. Palangga. Ako, shout out lang sa aking mga anak. Si Sofia, si Shane, si Sean, tsaka si Santi. Okay. Ako naman, si Emil, baka magkamali ako. Si Iya. Oo. Si Agnes, nasa London. Michael and Junior. Yun. Gerardo. Oo. Babatiin ko lang din na mabilisan yung Rizal High School Batch 69 na magre-reunion this coming March 17, Friday sa Nueva Ecija po. I-cater nyo lang po at magtanong kay Luz Permin na nanonood ngayon from Hawaii. Oo. Pero siguro part ng natin kasi malapit na yung ANCOM, in-encourage ko po yung mga kuyang natin to register. Online naman po ang registration sa ANCOM ngayon. Yeah. In fact, may maganda na promo, yung group registration. Wherein pag sinabi mong group, yung IPM, yung immediate past master, master, senior warden at saka junior warden, automatic. Pag sinabi mong Hiram Lodge or Pasig Lodge, automatic. Yung apat. Apat na agad. Pasok na yon. Oh. Okay. Oo. Kaya, tapos, mag-enjoy po tayo kasi malapit lang po sa Clark.
Plus yung ating ano. Pag nasa Clark kayo, malapit na dyan yung Angry Crab. Siyempre, catering service ng Angry Crab at saka yung Crab and Watch. Thank you very much. Pero, total, nasabi nyo yan, ang official beer. Yeah. Solomon Craft Beer. Solomon. Baka pwede nyo tangkilikin, Angry Crab, Crab and Watch. Pwede naman dilagay yung mason Yeah. Yung Titan naman. Yes, Ilalagay natin. sir. Titan Watch. Pwede po. Baka kailangan nyo ng mga souvenir. Coming, Titan Watch. Yes. Pangan nyo po yan. Tapos pag gusto nyo uminom, syempre, inom kayo. Solomon Craft Beer. Pag nagutom, Pag nagutom, pumunta lang kayo sa Angry Crab. Angry Crab. Yes. alright, next up natin. Ma'am, wala pa sa screen natin para makakita ang susunod na. Yan. Yun. Pasalamatan muna natin ang ating mga on-duty tech engineer, si Shelu Pingol, si Aldrin Cruz, si Chat Josue, si Kay Constantino. Haya Lodivico, Jubilicina or Sena. Okay. Next program po, Pangga Root Abaw, live with Pangga. Ma'am Nika Abaw. Cribe C. Okay. Maraming salamat po and to God be the glory. Sa susunod po ulit ang Ito po. kapatiran. Happy Monday! Happy Monday.